Hello mga kabayan, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magkaroon ng election dito sa Canada. Sana panoorin nyo, tapusin nyo mula sa simula hanggang sa huli, pati na yung mga video at pagsasalita ko para po maunawaan nyo ng husto at makalaman nyo kung ano ang kaibahan ng election sa Pilipinas at sa Canada. At baka sakali pong may matutunan kayo at matuto kayong bumoto ng tama at malaman nyo kung gaano kahalaga ang inyong boto. Boboto kami ngayong araw na to para sa advance voting. So dito sa Canada, dapat yung federal election namin para doon sa mga member of the parliament o katumbas ng kongreso sa atin ay sa April 28 na. At doon sa may pinakamaraming kung alin yung partidong may pinakamaraming mananalo ng congressman or tinatawag nila ditong member of the parliament, yun doon manggagaling yung pinaka-leader ng partido nila, doon manggagaling ang prime minister. So hindi yung botong direkto sa prime minister, boboto ka ng member of the parliament at kung sino yung partido na may pinakamaraming makakaupo sa member of the parliament o katumbas ng kongreso sa Pilipinas, yun ang doon sa partido nila, yung pinaka-leader nila, yun ang magiging prime minister ng Canada. So ngayon, dapat ang talagang election nito ng federal election dito sa Canada ay every 5 years, tuwing ikalimang taon. Kaya lang, dapat sa October pa, itong October na to, mangyayari yung susunod na federal election. Kaya lang, napaaga, naging April kasi noong January, nag-submit ng resignation si Prime Minister Trudeau at bilang Prime Minister ng Canada, nag-submit siya ng resignation at tinanggap naman to ng Governor General ng Canada. Pag yun ay tinanggap, ibig sabihin magkakaroon ng election. Magkakaroon ng panibagong election or mas maagang election or tinatawag nilang snap election. Tingnan naman ninyo dito sa Canada. Merong advance voting ngayong araw na to, pero kita naman ninyo walang mga poster, walang mga billboard ng mga politiko, walang mga parada, walang mga meeting de avance, walang gastos yung mga politiko rito. Hindi sila gumagastos para manalo. Basta magbibigay lang sila ng isang pirasong papel sa yung mailbox at doon sa pirasong papel na yon, nandoon yung programa nila, yung plano nila para sa kanilang constituent o para sa kanilang nasasakupan. Ito yung plano ko, ganito, ganyan, ganyan. Magkakaroon ng libreng ganito, libreng ganyan, or magkakaroon ng benepisyo yung ganito, benepisyo yung ganyan. Yung mga programa nila na alam nilang makaka-appeal or magugustuhan ng mga nasasakupan nila. Sa April 28 pa yung election ng federal election dito sa Canada. Para sa mga member of the parliaments, para doon manggagaling yung mga magiging prime minister ng Canada. Ngayon, kahit na April 28 pa yung election, meron na silang advance voting from April 18 to 21, tatlong araw yun. 18, 19, 20, apat na araw pala na advance voting para doon sa mga botante na gustong bumote ng advance bago yung actual na election, kasi nga minsan yung mga tao dito nagtatrabaho kasi hindi naman nila dinideclare na holiday or day off sa work yung election dito. Regular work pa rin yun. Yung mga nagtatrabaho, papasok sa trabaho. Yung mga mag-aaral, pupunta sa pag-aaral. Ganyan. Kung baga sa hindi siya day off. So, yung iba mahirapang bumoto. So, nagkakaroon ng 4 days advance election. Advance voting pala. Para sa mga botanteng gustong bumoto ng mas maaga dahil walang time bumoto sa mismong April 28. Yan. Pupunta kami ngayon dito para bumoto ng advance kasi nga may trabaho kami sa 28 at baka hindi kami makaboto or meron kaming appointment ganyan. So, since meron kaming time ngayon, boboto na kami ngayon. April, ano ba ngayon? 20, no? April 20 ngayon, so ngayon na kami boboto. At ang actual na botohan pa talaga ay sa April 28. Yan, so tinatawag nilang advance voting. Yan, mag-advance voting na kami mga kabayan. So ito pinapadala ito ng Election Canada, ayan no. So pinapadala ito ng Election Canada para malaman mo kung saan ka
saang location ka boboto sa actual na botohan at kung kailan yung advance voting at yung date kung kailan mismo yung voting. Ayan, April 28 yung talagang voting election. Pero dito, magkakaroon ng advance voting ng April 18 hanggang 21, 4 na araw. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So yan, pumunta kami sa bibigay yung address kung saan kami boboto. Kung wala kang ganito, kahit na ito lang, pag na-receive mo to mula sa mailbox mo, pwede ka nang bumoto. Pero kung wala kang ganito, magdala ka lang ng valid ID kagaya ng passport or driver's license, tatanggapin ka pa nila, pwede ka pa rin bumoto ng advance voting. You're all right. You're 600. Wait for your... Yan. Ganyan yung mga pagboto rito. Mag-isa ka lang, hindi ka pwedeng samahan ng kahit sa sino, kahit Mr. pa or Mrs. Walang pwedeng sumama sa iyo. Talagang napaka-confidential, bawal na bawal. Ayan yung mga kandidato at dito ka naman pipili. Dito mo titikmark tapos ito yung sasubmit mo sa Canada election. Dito nila i-count yung boto mo. Ito yung mga pagpipilian mo ng mga magiging member of the parliament ng distrito namin or ng riding namin. Ngayon, isusoli ko sa kanya to. Thank you. Amazing, thank you so much. But I actually feel like I'm gonna get it out. So ayun, tapos na kaming bumoto at pinakita ko lang sa inyo kung paano yung bumoto dito sa Canada. So ganyan dito, nakita nyo, advance voting ngayon, next week na yung isang linggo na lang, yung actual na botohan na talaga, yung general voting day na, pero nakita naman ninyo, walang mga poster. Kita nyo, wala rin mga poster, walang mga gastos-gastos dito kasi marami din ang bawal dito. Hindi pwede yung mga kalat-kalat na mga poster, mga kung ano-ano mga inahagis na papel, candy, t-shirt. Bawal dito yon, yung mga namibigay ka ng pabor sa mga botante para ikaw ang iboto. Yung magbibigay ka ng t-shirt, mga candy, at kung ano-ano pang mga pinamimigay. Bawal ho dito. At wala rin hong namibigay ng sobre dito or pera. Bawal na bawal ho. Wala pa akong nakitang ganun dito, yung nagbibigay ng pera, t-shirt, pabor, o alam nyo ba na sa election na to, isa lang yung nag-door to door sa bahay namin. Kinatukan kami, tapos ito siguro yung mga pang-4 or pang-5 beses na nangyari mula nung 2007 na nanirahan ako dito sa Canada, na siguro mga 4 lang or 5 beses na may kumatok sa bahay ko ng mga kandidato na isa lang po sila, wala silang mga julalay o mga kasama na mga para tawag doon, para mga kampanya, wala silang kasama. Yung mismong hong umahabol, minsan nga ang ganda ng suot nila, naka-Amerikano, naka-tuxedo, tapos mag-isa lang siya, as in talagang dala niya yung sasakyan niya, dala niya yung isang pirasong papel na nakalagay yung pangalan niya, tsaka yung mga programa niyang inaalok sa mga botante na itong gagawin ko pag ako nanalo, ganyan-ganyan, ito yung mga plano ko, ganyan-ganyan. Wala silang dalang kung ano-anong mga candy or pasalubong or kung anong t-shirt or sobre or pera. Hindi nila ginagawa, hindi sila gumagastos ng ganun. Ito ang pinopromote nila, yung kaya nilang gawin, yung edukasyon nila na sila nag-aaral ng ganito, na ganyan, na may experience sila sa ganito, na sa ganyan, na ilalaban nila itong ganitong batas pag silang nanalo, na pipilitin nila magkaroon ng playground, pipilitin nila magkaroon ng extra school, ganyan, yung mga magagandang programa ang inaalok nila. Na karamihan naman talaga tinutupad nila, kasi pag hindi nila tinupad, hindi na ho sila mananalo sa susunod. Ganyan dito, hindi na sila magiging popular. Kita nyo, ang linis ng daan, wala kayong mga nakikitang poster, di ba? Yan, katatapos lang namin mag-boto para sa advance voting. Next week pa yung susunod na actual election talaga.
Kita nyo, wala kayong nakikitang poster. Walang mga meeting de base dito mga kabayan, yun ang nakakahanga. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, ganito lang yung pangangampanya ng mga politiko rito. Ayan, may nakita kayo. Yan po, nakadikit, yan po mga poster na yan, 2015 pa po yan. Ngayon, yan po, ganyan sila, nagdidikit lang po sila ng mga poster na ganyan. At yan po ay hindi ano yan, yung pandikit na matindi ang dikit. Stapler po yan, yung madali lang pong bunutin na hindi magkakaroon ng bakat or dumi sa dingding. Malinis po yan pag tinanggal. Tapos pagkatapos, bago po ilagay yan sa bakuran ng bahay or sa bahay, magpapaalam muna po yung mga politiko. And then pagkatapos ng election, manalo or matalo, yung po mismo mga politiko ang magpapatanggal niyan. Mawawala po yan, hindi kayo ang magtatanggal na may bahay. Ito po ang isang uri ng poster na ginagamit ng mga politiko dito na kumbaga ano po siya, environment friendly, hindi po makalat. Yung itinutusok lang, ayan, may tusok po yan, nakatusok lang sa lupa. So, bago po yan itusok ng mga politiko, magpapaalam din po sila sa bahay ng may bahay o lupa ng may lupa, bago nila itusok yan. Tapos, pagkatusok po nila, pagkatapos ng eleksyon, sila din po ang aalis ng tusok niyan at dadamputin din po nila yung sarili nilang kalat, silang magtatapon. Tapos, hindi po lahat ng bahay meron yan, ha. Siguro, maswerte ka kung makakita ka ng isang ganyan tuwing 10 bahay o 20 bahay hindi ka pa makakakita. Bihirang-bihira lang po yan kasi nga iniiwasan nilang gumastos ng malaki. Wala pong poster, bihirang-bihira ka lang makakita. 30 bahay bago ka makakita ng isang poster po. Ganyan po sila dito. Tapos malinis pa ang pagkakalagay. Tapos nagpapaalam pa sila bago sila maglagay. Tapos pagkatapos ng eleksyon, tatanggalin din nila yan. Ganyan po kadisiplina dito. So itong video na ito mga kabayan, lumang video ko to. 2015 pa to. Eto na obserbahan ko na kaagad ang kahibahan. Year 2015 pa to mga kabayan. At before pa niyan, napansin ko na talaga yung kahibahan dito sa Canada tuwing eleksyon. October 7 ngayon, 2015. Bali 12 noon. Dito po sa Canada, malapit ng election. Big election po ito dahil sa election ito, mapag-aalaman kung sino ang magiging susunod na Prime Minister ng Canada. So, October 7 ngayon. So, sa October 19 na po ang election. So, makikita naman po ninyo, wala kayong makikitang mga poster ng mga kandidato dito. Ilang linggo na rin silang nagsisimulang mangampanya. Pero wala kang makikitang mga nagkalat na papel na may litrato ng mga kandidato, mga nakadikit na picture ng mga kandidato. Wala ka pong makikita dito. Kung may makikita ka man, magilang-ilang lang. At yung mga poster na limit lang po dahil pinagbabawal ho dito ang mga kalat. Yan, tahimik na tahimik po ang paligid. Wala kang mga nakikitang mga kandidatong may parada, nagbibigay ng mga candy, nagbibigay ng mga t-shirt. Wala po. Ganyan po ang kampanya dito, hindi magastos. Kaya ho walang dahilan ng mga nanunungkulan para maging kurakot sila. Wala po silang dahilan para bawiin yung mga ginastos nila during campaign season. Dahil ho, matipid lang po ang kampanya dito. Ang ano lang po nila TV. Tsaka mangilang-ilang papel na may picture nila na inilalagay po sa mga mailbox. Bawal po yung mga nagtatapon sa daan dito o binibigyan yung mga tao sa gilid ng daan. At yun ay mga isang picture lamang po nila na may pangalan nila, kung anong partido sila, at kung anong posisyong inahabol nila. Yan, wala po kayong mga nakikitang poster. Napakalinis po ng paligid. Parang sobrang gumastos sa pangangampanya kukwestiyonin na ho na yung media. Yan ho, isang sample ng yan, hindi ho yung nakadikit. Ano lang po. Ayan. Ganyan ho ang example ng pangangampanya nila. Malinis ho, hindi marumi. Tapos ang ginagawa nila dito, napansin ko, yung pag malapit na yung election, yung pinaka-leader ng every partido nagkakaroon po ng debate kasi sila yung magiging
isa sa kanila yung magiging prime minister pag maraming nanalo sa partido nila, di ba? So nagkakaroon po sila ng debate dito. At alam nyo, isa na sa napansin ko, doon sa pinaka magiging prime minister kung sakali yung mga nung mahabol nila. Alam nyo ba na bilingual po sila? Marunong po sila ng dalawang lengguwahe. Fluent na fluent sila. Kasi po, ang bansang Canada ay nagre-represent po ng dalawang lengguwahe. English at saka French. So, importante po dito yon. Kumbaga, re-recognize po both yung languages na yon, English at saka French. So, gusto nila, yung maging leader nila, mahusay na mahusay din po sa both languages. So, during the debate po, inang napansin ko, lahat sila ay magagaling, matataas ang pinag-aralan, matatalino, may mga magagandang background. Yung iba may mga background pa sa business, magaganda yung mga posisyon nila sa dating kumpanyang pinagtrabahuan nila, magaganda yung educational background nila, magaling na fluent po sila sa pagsasalita ng French at saka English. So, during the debate po, meron silang magkakaroon ng debate sila pag malapit na yung election. Sandali lang po yung debate na yun, hindi ilang araw lang tapos matatapos na. Kasi nga ho, iniiwasan nila yung mga malalaking gastos. So, nagkakaroon sila ng debate sa TV. Lahat sila, yung mga posibleng representative ng lahat ng representative ng bawat partido, yung pinaka-leader nila, na magiging prime minister kung sakaling silang maraming mananalo ng upuan sa member of the parliament, magkakaroon po ng debate. At alam nyo ba ang debate nila? Magdi-debate sila ng English tapos at the same time, pagkatapos ng English yan, sasabihin din nila sa lengguaheng French. Ganyan po sila kahusay sa debate. Tapos maalam po sila sa mga batas ng Canada, sa mga existing na batas, sa mga nakaraan na batas. Lahat po ng pwede nilang malaman, inaaral po nila. Para during the debate, hindi po sila lumitaw na nakakahiya or ma-convince nila yung mga botante na, hey, kami yung karapat-dapat yung partido namin kasi magaling yung leader namin. Ito yung magiging prime minister. Ito yung magpapatakbo ng Canada. Ito ay maraming alam. Economy, magpatakbo, matalino siya, magaling siya sa negosyo, marunong din siya magpatakbo ng Canada pag itong nanalo. Ganun po yung napansin kong style nila. Kaya nga, dito, yung susunod pong video, ipapakita ko sa inyo yung mga aktor na napanood ko sa TV nung sila ay nagdi-debate. Ipapakita ko sa inyo yung debate nila at saka kung paano na nagsasalita sila ng French tapos nagsasalita din sila ng English. Medyo malabo lang ho, pero ito ay nung 2015 pa po itong video na to. Let's remember that it is responsible for promoting Energy East, the pipeline. Napansin ko rin na nung 2015 election na yon, alam nyo ba na ang usually inaano nila, ang ine-emphasize po nila hindi yung pagkatao nila o yung personality, kundi yung programa, yung plano ng kanilang partido kapag sila'y nanalo. Yung plano nila na gagawin na sa ikaunlad ng Canada, na yung mga plano nilang iba't ibang plano po at saka yung mga gusto nilang isabatas o ipasa na maging batas para sa ikaunlad po ng Canada at ng ikabubuti po ng mamamayan nito. Ine-emphasize po nila yung programa nila. Hindi po yung personal na buhay nila, ine-emphasize nila kung ano magagawa nila para sa bansang Canada at para sa mamamayan nito. Kickstart the economy by investing in jobs and growth and lowering taxes for our middle class. That's real change. So noong 2015 election, eto po yung mga humabol na prime minister. Sila po yung pinaka-leader ng mga partido. Siya po yung sa Liberal Party, yung pong sa Quebec yata to. Ito yung NDP at ito yata yung Conservative. Ayan. So, ito yung dating Prime Minister noon. Tapos ito yung mga kalaban niya. Tapos ito yung naging Prime Minister na susunod. So, ayan po yung mga humabol noon. So, di ba, ang galing-galing ho. Yung talaga nagdi-debate sila. Lahat sila fluent sa English, fluent sa French. Talaga hong, pag sinabi po niya yung programa niya sa English, ipi-French din po niya yung pagkatapos para sinisigurado po niya na lahat ng message niya at ng programa niya ay maintindihan at makakarating at kahit na anong lengguwahe man siya man ay isang
French speaking or English speaking na mamamayan. At lahat po sila ay mga magaganda po yung background nila. May mga degree po sila karamihan, at karamihan maalam po sila sa batas. Tapos yung iba nga galing pa sila sa business, magaganda yung mga posisyon nila. Minsan ganun po yung mga umahabol dito. Yung background po nila magaganda na yung mga dati nilang trabaho at matataas yung posisyon, magaganda yung sweldo nila. Kumbaga siguro political ambition na lang o may maganda silang plano. Kaya po sila humahabol at sila yung nagiging leader ng kanilang mga partido. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabayan na magkakaroon ng debate, yung mga magiging prime minister. Ayun po, yung mga candidate na maging prime minister. Magkakaroon po sila ng debate both in language and French po. Kailangan mahusay sila doon. At pahusayan po talaga sila ng pagsagot. Kumbaga, ready po sila dito. Yung mga batas, pinag-aaralan nila. Yung mga current na batas, mga nakaraang batas, kung ano yung issue ng Canada, kung ano yung mga problema. Taga pong inaral po nila yan bago sila magpunta sa debating yan. Ready po sila kasi dyan po nakasalalay kung mananalo yung mga member of the parliaments nila, yung member ng partido nila, nakasalalay din sa kanila. Kung magiging maganda yung projection nila or magiging maganda yung pagpresenta ng kanilang mga programa, mas malaki po yung chance na mas maraming mananalo sa kanilang mga member of the parliament o katumbas ng kongreso sa atin sa Pilipinas. Approach that is balanced but also responsible and Mr. Montero. thoughtful. It has been showed So yung susunod ko pong mga video, yun na po yung mga actual na dito, kung paano magkaroon ng boto at botohan dito sa Canada. At makikita nga nyo, napakatahimik, walang maraming mga tao, walang maraming gastos kagaya ng mga poster or mga papel-papel na pinamimigay. Wala kang makikitang politiko na nasa voting area or kung saan-saan. Tapos po, pati yung pagboto rito, kahit mag-asawa pa kayo o magkapatid, hindi kayo pwedeng magdikit pag nagboboto. Isa-isa lang po at bawal sumilip. Hindi ko pwedeng silipin yung kahit kasama kong bumoto yung mister ko, hindi ko pwedeng silipin kung sino yung binoto niya, bawal na bawal po. Talagang wala kang katabi pag boboto ka, bawal. Yung mga susunod na video, makikita nyo na tahimik nga ang election dito, hindi magastos, hindi mabongga, at talagang hindi ho gumagastos yung mga politiko dito pag election. At higit sa lahat ho, yung mismong Canada election, kung yung pong namamahala ng election dito ay napakahigpit po talaga sa batas. Bawal silipin ng mga nagboboto, bawal mong silipin yung binoboto ng kasama mo. Pag nagboto ka ho, mag-isa lang, talagang very strict, walang pwedeng tumingin kung sino yung binoto mo. Ganyan po dito. Napaka-strict po. Tapos, kinabukasan lang, pag local yung election, kinabukasan lang malalaman na yung resulta. Pero kapag mga federal, ang alam ko, either na kinabukasan ng hapon, bawa ngayon ng election, either na kinabukasan ng hapon or 1 day lang, 2 days lang, alam na ho agad kung sinong nanalo. So, ngayon na pala yung botahan dito sa Canada, yung actual, yung final voting day, yung last day na ng voting. Yung general voting day ng mga member of the parliament para magkaroon na ng prime minister. So, kahit pala saan, pwede kang magboto, marami silang location. Hindi lang yung isang location, kundi maraming location sa isang area o sa isang district. Kagaya nito, dito sa gym na pinupuntahan namin at sauna, magsasauna lang sana kami. Meron pa silang botohan dito. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung saan sila bumuboto. Ayun, kita niyo. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, dyan ang botohan. Ayan. Ayan yung mga nagbabantay sa election. So, nung yung nagbabantay sila ng election dito, ang nangyayari tahimik na tahimik lang. Walang pati nga yung mga botante, madalang lang ang dating kasi nga nagkaroon na ng botohan dito bago pa yung actual na election ngayong araw na to. Ayan, kita nyo, ayan. Walang mga tao, no? Yan ang botohan, dyan ang botohan. Ayan, isa ito sa mga lokasyon ng botohan dito sa Canada.
diyan ka pwedeng bumoto at meron pang mga ibang lokasyon, marami kang pagpipilian. At kung makikita nyo, halos wala ng mga butanteng bumoboto kasi natapos na yung iba dun sa tinatawag nilang advanced voting. Para sa mga bising hindi pwede makapunta ngayong araw na to, nagbigay na sila ng ilang 4 na araw para makaboto. So, ito yung sinasabi ko sa inyong ayan, mga pamphlet, ayan, may picture ng kandidato, tapos andyan yung mga partido nila, tapos kung anong hinahabol niya, at nandito sa likod yung mga program, yung mga background niya, kung anong edukasyon meron siya, kung ano na mga nagawa niya, at kung ano yung mga plano niyang gawin, yung mga programa niya, yung mga plataforma, yung tinatawag nilang plataforma o yung plano niyang gawin kapag siya'y nanalo. Ganyan po sila dito. Ganit lang isang pirasong papel at hindi po lahat, bawa 4 yung naglalaban, hindi ho lahat nagbibigay ng ganito. Minsan isa lang ho. Minsan 2. Hindi ho lahat gumagastos o magbibigay. Tapos yun lang ho, hindi na ho sila mamibigay pa uli. Tapos, isang beses inabot nga sa akin ito, either kasi either kasi inalalagay ng list sa mailbox mo para makita, o kaya naman paminsan-minsan, which is very madalang pong mangyari, magdo-door to door po yung kandidato pero hindi ho lahat ng bahay, pipili lang siya, tapos kakatok siya, mag-isa lang siya, wala po siyang maraming alalay, hindi po magastos, tapos ibibigay niya nga itong isang praso ng papel na to at sasabihin niya sa'yo na, ay ako si ganito, umahabol ako ng ganito, tapos ito yung mga, tapos iaabot niya yung papel, ito yung mga programang plano ko kapag ako'y nanalo. Yun lang ho, wala silang iaabot sa'yo na kung ano pang mga special na regalo o pera po. Ganun po kaganda yung election dito, hindi magastos. So, ngayon nakita niyo na yung video, nagtataka kayo kung bakit ko sinishare po ito. Sinishare ko lang po itong video ito sa inyo para lang po maging aware kayo mga kababayan kung gaano po kahalaga ang inyong boto. Kumbaga ho, kung nagkamali po kayo ng pinili, kayo rin ho ang magsasuffer. Kumbaga kung mali po yung binoto ninyo, hindi gumawa ng hindi maganda at o walang nagawa para sa ikauunlad ng bayan o ng mga mamamayan nito, nagkamali po kayo ng boto, kayo po ang magsasuffer. Ngayon, kung marunong po kayong bumoto at binoto nyo yung alam yung talagang gumagawa, kumikilos, may nagagawa para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas at ng mamamayan nito, then tama po kayo ng pagboto. So, kumbaga ho aasenso po yung Pilipinas, hindi lang po true sa politiko, kundi pati na rin po sa tao, mamamayang tao. Kasi po kayo ang boboto, kayo ang pipili. Dapat maging wise po kayo, smart po kayo kung sino yung iboboto nyo. Dapat po iboto nyo yung alam nyong may nagagawa talagang mabuti para sa bayan at sa mga tao nito. Yung po talagang nagpa-public service po in a real sense. So matuto po kayong bumoto. Kaya mga kababayan, kung kayo po iboboto, maging smarty po kayo. Matuto po kayong bumoto at pumili ng tamang kandidato po na iboboto nyo. Huwag po kayong bumoto dahil pogi yung kandidato, sikat yung kandidato, artista yung kandidato, mayaman yung kandidato, kamag-anak niya yung kandidato. Huwag po yun na maging basehan niyo ng pagboto. Dapat po bumoto kayo dun sa mga politikong umahabol na alam niyo pong proven na po na may nagawa sila at may mga plano pang gawin na kapag sinabi na po nilang ito yung programa nila, talagang ginagawa po nila. Yung napatunayan na nila, yung serbisyo nila. At tapos ho dito, kapag ho yung mga partido ho, may member sila na, isa sa mga member nila hindi na popular dahil nga ho nasasangkot sa nasangkot sa corruption, o kaya nasangkot sa iskandalo, may babae, nangaliwa, ganyan, o kaya nabalitaan na nagnakaw sa kaban ng bayan, ay automatic ho, hindi na ho nila isasama sa partido nila. Yung mismo hong member nila, ipaparesign na po yung taong yun at hindi na pwedeng sumama sa partido nila. At more or less po, hindi na rin ho hahabol yun, mga yun. Minsan nga ho, may mga kandidato dito na kapag gumawa sila ng iskandalo at nabunyag or na nabalitan sila yung nag-corrupt or na-prove na nag-corrupt sila ho mismo nagre-resign na po at hindi na po hahabol kahit kailan. Ganyan po kaganda rito kasi wala naman hong partidong susuporta sa'yo, kukuha sa'yo kapag ho masama ang record mo. Ganyan sila dito. Ang palagi nilang inaano dito, pinopromote, yung magandang record mo, yung pag may sinabi ka, gagawin mo, pag may programa ka, pipilitin mo talagang magawa at matupad dito. Ganyan po dito. Tapos, ang mismong tao na rin ho ang nagja-judge yung mga mamamayan dito na kapag nabalitaan po nilang ganon, hindi na ho talaga mananalo yun, hindi na talaga nila iboboto. Ganyan ho dito. Kaya nga ho ang bansang Canada ay maunlad at mayaman.